Narinig ko ang sarili kong mga anak, tumatawa, tinawag akong pasanin. Sa gitna ng lobby ng resort iyon, matapos kong bayaran ang buong 240,000 na biyahe. Ang hiya na iyon ay hindi ko malilimutan. Ibinenta ko ang singsing ng asawa ko. Nagtinda ng empanada. Ginawa ko ang lahat para maging ilaw ng tahanan. Pero, para sa kanila, isa lang akong tagabayad, walang utang na loob. Akala nila, ako ang pawn. Pero ang hindi nila alam, hawak ko ang trump card ng reservation. Gusto nila ng walang gulo na bakasyon? Sige, ibabalik ko ang dangal ko. Bibigyan ko sila ng leksyon. Kung minsan, naramdaman mong parang tagabayad ka lang, kwentuhan mo ako sa baba. Pero bumalik tayo sa simula dahil nagsimula ang lahat 3 linggo na ang nakalipas, isang Martes ng hapon nang mainit ang sikat ng araw sa bintana ng aking kusina. Naghahanda ako ng kape sa hapon tulad ng ginagawa ko araw-araw simula nang maging balo ako 4 na taon na ang nakakaraan nang magring ang telepono ko. Si Rafael, ang panganay kong anak, iyon gamit ang matamis niyang boses na ginagamit niya kapag may kailangan siya. Ma, may magandang ideya ako, sabi niya. At naramdaman ko ang pamilyar na kaba sa dibdib ko na laging dumarating kapag isinasama ako ng mga anak ko sa kanilang plano. Ano sa tingin mo kung magbabakasyon tayong magkasama ngayong Pasko? Parang noong magagandang araw? Ang boses niya ay napakakasabik na halos makita ko ang ngiti niya sa telepono. May nakita akong magandang resort sa may dagat, may mga pool, mga restaurant, mga aktibidad para sa mga bata. Perpekto ito, Ma. Inilapag ko ang coffee pot sa counter at naramdaman kong napuno ng luha ng tuwa ang mga mata ko. Ang tagal na mula nang naramdaman kong kasama ako, mula nang imbitahan ako sa anuman bukod sa hapunan ng pamilya. Doon, tahimik lang akong nakaupo habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga trabaho, biyahe at plano. Palagi akong ang naghahain, nagliligpit ng plato, na nananatili sa kusina habang ang lahat ay pumupunta sa sala. Napakaganda niyan, anak, sagot ko. Pilit pinipigilan ang boses ko na mabasag. Kailan ba? Sa unang linggo ng Enero, 7 araw, Ma. Isipin mo, tayong lahat, ako, si Monica, si Diego, at si Ana, ang mga apo, at syempre ikaw, parang isang malaking masayang pamilya. Sandali siyang tumigil at pagkatapos ay idinagdag. May isang maliit na detalye lang, Ma. Ang resort ay nangangailangan ng iisang tao na mag-reserve. Pwede mo bang asikasuhin iyon? Ililipat na lang namin sa iyo ang pera pagkatapos. Siyempre, ganun na lang lagi. Ako ang naglalagay ng pangalan ko, ang nagbibigay ng garantiya, ang nag-aasikaso ng papeles habang sila ang nagpapakasaya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko inisip iyon. Ito ay pagkakataon na gumawa ng espesyal para sa aking pamilya, upang ipakita sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Siyempre anak, maaasahan mo ako. Nang hapon ding iyon, tinawagan ko ang resort. Ang receptionist ay may magalang at propesyonal na boses. Golden Palms Resort, paano ko po kayo matutulungan? Gusto ko pong mag-reserve para sa 12 tao, sabi ko. Naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi pa ako nag-organisa ng ganoon kalaking bagay noon. Perpekto, ma'am. Para sa anong mga petsa? Mula Enero 2 hanggang 9. Narinig ko ang pag-click ng keyboard niya. Sige po. Iyon po ay 5 family suite, all-inclusive na may access sa lahat ng aktibidad. Ang kabuuan po ay 240,000. Napatigil ako sa paghinga. P240,000. Ang pensyon ko ay 15,000 sa isang buwan. Nakapag-ipon ako ng 40,000 sa pagbebenta ng empanada sa loob ng 8 buwan. Kulang pa ako. Ma'am, nandoon pa po ba kayo? Opo, pasensya na. Pwede bang i-confirm ko ang reservation at magbayad na lang ako mamaya? Kailangan po namin ng 50% deposit para i-confirm, ma'am. 120,000. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umupo ako sa tumba-tumba ko, nagkalkula at nagkalkula. Mayroon akong 12,500 na cash, ilang savings na inilaan ko para sa mga emerhensya at ang wedding ring ko. Ang singsing na binigay sa akin ng asawa ko, 42 taon na ang nakakaraan.
na may maliit na diamante na kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw. Kinabukasan, pumunta ako sa tindahan ng alahas sa bayan. Si Ginoong Reyes, ang may-ari, ay isang matandang lalaki na kilala ang buong pamilya ko. Elena, kumusta ka? Mabuti naman po, Ginoong Reyes. Naparito po ako para magtanong kung magkano ang ibibigay niyo sa singsing na ito. Sinuri niya iyon gamit ang kanyang loop, iniikot sa pagitan ng kanyang mga kulubot na daliri. Maganda itong piraso, Elena. Maaari kitang bigyan ng 40,000. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa tiyan. 40,000 para sa 42 taon ng kasal. Ngunit naisip ko ang ngiti ni Rafael, ang pagkakataon na magkasama at maging masaya ang buong pamilya ko. Sige po. Gamit ang pera mula sa singsing at ang savings ko, tinawagan ko ang resort ng hapon ding iyon at binayaran ng deposit. Ang reservation ay na-confirm sa pangalan ko gamit ang credit card ko bilang garantiya. 5 family suite, 12 tao, 7 araw, all-inclusive. Sa loob ng sumunod na ilang linggo, tuwing kakausapin ko si Rafael o si Diego, tinatanong nila ako tungkol sa mga detalye ng biyahe, ngunit hindi nila binabanggit ang tungkol sa pera. Pag-uusapan na lang natin iyan mamaya, sasabihin nila. Ang importante ay magkakasama tayong lahat. Nagpatuloy ako sa pagbebenta ng empanada tuwing linggo, gumagawa ng mga trabaho sa pananahi para sa mga kapitbahay ko, nag-iipon ng bawat pisong kaya ko para bayaran ang huling bayad. Lalong lumamig ang bahay ko dahil hindi ko binubuksan ang heater. Konti lang ang kinakain kong karne at naglalakad ako sa halip na sumakay sa bus. Lahat iyon para sa perpektong bakasyon ng pamilya. 3 araw bago ang biyahe, tuwang-tuwang tumawag si Rafael sa akin. Ma, hindi mo alam kung gaano namin inaasahan ang mga araw na ito. Sobra-sobrang excited ang mga bata. Handa na ang lahat ng gamit ni Monica. Kumusta ang paghahanda sa resort? Handa na ang lahat, anak. Ang huling bayad na lang ang natitira. Ay, oo, syempre. Aayusin na lang namin iyan pagdating namin doon. Ang importante ay magsaya tayo. Nang gabi, bago ang biyahe, tinapos ko ang pagbabayad ng reservation ng buo gamit ang credit card ko. 120,000 ang wedding ring ko, lahat ng savings ko at ang utang na natira sa card ko. Pero sulit yon. Magkakaroon ako ng 7 perpektong araw kasama ang pamilya ko. Wala akong ideya kung ano ang matutuklasan ko. Nang umaga ng biyahe, nagising ako bago sumikat ang araw. Inihanda ko na ang maleta ko kinagabihan. Maingat na tiniklop ang bawat damit. Pinili ang pinakamagandang dress ko, ang kwintas na perlas na pag-aari ng nanay ko, at ang komportabling sapatos ko para sa paglalakad sa dalampasigan. Pakiramdam ko ay bata ako bago magpasko. Ang tagal na mula nang may inasahan akong may ganoong kasabikan. Dapat sana'y susunduin ako ni Rafael ng 7:00 a.m. Nagplano kaming magbiyahe ng magkasama sa 2 sasakyan patungo sa resort na 3 oras na biyahe ang layo. Isinuot ko ang light blue dress ko, iyong sinasabi ni Diego na nagpapabata sa akin, at nag-makeup ng maingat. Gusto kong maging maganda sa mga family photo na tiyak na kukunin namin. 7:30, nagbusina si Rafael mula sa kalye. Kinuha ko ang maleta ko, nilock ang pinto, at naglakad patungo sa sasakyan na may ngiti na hindi ko maalis sa mukha ko. Sa upuan ng pasahero, si Monica, ang aking manugang, ay nakatingin sa telepono niya. Sa likod, naglalaro ng tablet ang 2 kong pinakabatang apo. Magandang umaga, pamilya, sabi ko habang sumasakay sa sasakyan. Ngunit ang mga bata lang ang sumagot ng, "Hi, Lola." Nabalisa, bahagyang tumingala lang si Monica ng 1 segundo at may binulong na parang pagbati. Sinimulan ni Rafael ang makina. "Handa na ba kayo para sa isang perpektong bakasyon ng pamilya?" Tanong ko, sinisikap na simulan ang isang masayang pag-uusap. "Opo, ma," sagot ni Rafael, ngunit ang boses niya ay tila pagod. "Monica, na-text mo ba si Ana para masundan nila tayo?" Umalis na sila. Si Diego ay nagmamaneho na parang pagong, kaya malamang ay mauna tayo sa kanila. Sumagot si Monica nang hindi tumitingin sa telepono niya. Sa biyahe, sinubukan kong makipag-usap ng ilang beses. Tinanong ko sila tungkol sa trabaho ni Rafael,
tungkol sa kanilang mga plano para sa resort kung marunong bang lumangoy ang mga bata. Ang mga sagot ay pao at hindi lang, at kalahating ngiti na mabilis na nawawala. Patuloy sa pagte-text si Monica at paminsan-minsan ay tumatawa siya sa binabasa niya sa screen niya. Nakakatuwa ba yan? Tanong ko minsan, sinisikap na maging bahagi ng anumang nakaaaliw sa kanya. Group chat iyan ng mga kaibigan ko, sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Mga bagay na hindi mo maiintindihan. Tumahimik ako pagkatapos niyon. Nakatingin sa labas ng bintana sa mga dumadaang bukid, sa maliliit na bahay, sa mga puno na nagsisimula ng magbago ng kulay. Naisip ko ang lahat ng empanada na naibenta ko para bayaran ang biyaheng ito. Tungkol sa mga gabi na nagpuyat ako sa pananahi para kumita ng kaunting dagdag na piso, tungkol sa wedding ring ko na nasa safe na ngayon ng isang tindahan ng alahas. Nang dumating kami sa resort, napatigil ang hininga ko. Ito ay mas maganda pa sa naisip ko mula sa mga photo online. Ang matatangkad na puno ng palma ay yumuyukyok sa hangin mula sa dagat. Ang mga hardin ay perpektong inayos na may mga bulaklak ng bawat kulay. Ang puting harapan ng gusali ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa tanghali. Ang pasukan ay may mga fountain na nagbibigay ng nakaka-relax na tunog at naririnig ko ang dagat sa malayo. Ang ganda ng lugar! Bulalas ko. Naramdaman kong umumbok ang dibdib ko sa kaligayahan. Hindi ako makapaniwala na nandito tayo. Ang mga bata ay tumalon palabas ng sasakyan, excited at tumakbo patungo sa pasukan. Sinimulan ni Rafael at Monica na ilabas ang mga maleta mula sa trunk. Sa sandaling iyon, dumating ang pangalawang sasakyan kasama sina Diego, Ana at ang iba pang pamilya. Ang 17 taong gulang kong apo, si Mariana, lang ang lumapit para yakapin ako. Lola, incredible ang lugar na ito, sabi niya, nagniningning ang mga mata sa excitement. Nakita mo ba ang pool? Ang laki-laki, at sabi nila ay may mga gabi-gabing aktibidad at themed restaurant. Alam ko anak. Magiging magandang linggo ito, sagot ko, hinahaplos ang buhok niya. Kahit papaano, may nakibahagi sa enthusiasm ko. Pumasok kaming lahat sa lobby at nagtungo ako sa reception desk. Ito ay maluwag at elegante na may sahig na marmol na nagre-reflect ng ilaw mula sa mga crystal lamp, puting leather sofa at mga tropikal na halaman sa malalaking paso. Ang hangin ay amoy sariwang bulaklak at simoy ng dagat. Magandang umaga, sabi ko sa receptionist. Isang binibini na may magandang ngiti. May reservation po ako sa pangalang Elena Santos. Nag-type siya sa computer niya at ngumiti. Siyempre, binibining Santos. Inaasahan namin kayo. 5 family suite, 7 gabi, all-inclusive para sa 12 tao. Ayos na ang lahat. Habang inihahanda niya ang mga susi at ipinapaliwanag ang mga serbisyo ng resort, narinig ko ang mga anak ko na mahina lang nag-uusap sa likod ko. 5 suite. Narinig kong bulong ni Diego kay Rafael. Akala ko, sinabi mong mas simple lang? Inorganisa ni Mama ang lahat, sagot ni Rafael. Aalamin na lang natin kung paano hatiin ang gastos mamaya. Ibinigay sa akin ng receptionist ang mga susi sa eleganteng keychain na hugis puno ng palma. Ang mga suite po ay nasa 2 palapag, lahat ay may ocean view. Ang almusal po ay inihahanda mula 6 buwans hanggang 10 a.m. sa pangunahing restaurant. Lunch mula 12 hanggang 3 p.m. at dinner mula 6 hanggang 10 p.m. Mayroon din po kayong full access sa spa, mga pool, aktibidad sa sports at nightly entertainment. Ang galing! Bulalas ko. Naramdaman kong mabilis ang tibok ng puso ko sa tuwa. Narinig niyo ba, mga bata? May access tayo sa lahat. Ngunit nang lumingon ako para ibahagi ang tuwa ko sa pamilya, natigilan ako. Wala na sila. Si Rafael, Diego, Monica, Ana at lahat ng apo ay naglaho. Si Mariana na lang ang natira, nakatingin sa akin na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Saan sila pumunta? Tanong ko. Naramdaman kong bumagsak ang tiyan ko. Pumunta sila sa mga elevator, sagot niya, kinagat ang ibabang labi niya. Sabi ni Papa, magre-relax lang daw sila sa mga kwarto at magkikita na lang kami mamaya. Nang hindi ako hinintay,
Nang wala ang mga susi, hindi sumagot si Mariana, ngunit nakikita ko sa mga mata niya na may tinatago siya. Naglakad kami patungo sa lugar ng elevator, ngunit wala silang bakas ng pamilya. Umakyat kami sa ikatlong palapag at naglakad sa pasilyo, hinahanap sila, ngunit parang naglaho sila. Mariana, ano bang nangyayari dito? Tanong ko. Nanginginig ang boses ko. Bumuntong hininga siya at inilabas ang telepono niya. Lola, may kailangan kang malaman. Nasa family group chat sila at tumigil siya na parang nahihirapan siyang magpatuloy. Anong group chat? Iyong ginawa ni na Papa, Tito Rafael, Mama at Tita Monica. Ang tawag ay walang gulo na bakasyon. Lalong humina ang boses niya. Lola, ayaw nilang sumama ka sa biyahe. Pakiramdam ko ay gumagalaw ang sahig na marmol sa ilalim ng mga paa ko. Anong ibig mong sabihin na ayaw nilang sumama ako? Pero inimbita ako ni Rafael. Hiningi niya sa akin na iorganisa ang lahat. Ipinakita sa akin ni Mariana ang telepono niya, nanginginig ang mga kamay. Sa screen, nakita ko ang group chat. Ang pinakabagong mga mensahe ay naglalaman ng mga bagay na dumurog sa puso ko. Dumating na tayo. Ang matanda ang nag-asikaso ng lahat, gaya ng dati. Perfect. Ngayon, pwede na tayong mag-enjoy nang wala siya na nanonood sa atin palagi. Nakita mo ba kung gaano siya ka-excited sa reception? Nakakahiya. Pero, at least may silbi siya. Hayaan na lang siyang magstay sa kwarto niya, manood ng TV, habang sinasamantala natin ang lahat. Lumabo ang mga salita sa harap ng mga mata ko. Naramdaman kong namuo ang luha, nagsara ang lalamunan ko. 120,000 ang wedding ring ko, 8 buwan ng pagtatrabaho, lahat iyon para lang magsaya sila nang walang gulo, nang wala ako. Lola, malayo ang tunog ng boses ni Mariana. Lola, ayos ka lang ba? Hindi ako ayos, pero hindi rin ako talunan. Nakatayo ako doon sa pasilyo ng resort, nakasabit ang 5 susi sa nanginginig kong mga daliri, habang si Mariana ay nakatingin sa akin na may luha sa mata. Patuloy ang pagdating ng mga mensahe mula sa group chat sa telepono niya. Bawat isa ay parang punyal sa puso ko. Puso, sana hindi siya masyadong maging mapilit tungkol sa family dinner. Huwag kang mag-alala, Monica. Kung maging masyado siyang nakakainis, sasabihin lang natin na mukha siyang pagod at dapat siyang magpahinga. Ang importante ay magsaya ang mga bata. Pwede siyang gumawa ng sarili niyang bagay. Ipinikit ko ang mga mata ko at huminga ng malalim. Ang pasilyo ay amoy malinis at sariwang bulaklak, ngunit ang tanging nalalasahan ko ay ang mapait na lasa ng kahihiyan sa bibig ko. Sa loob ng 40 taon, pinalaki ko ang mga anak na iyon. Isinakripisyo ko ang mga pangarap ko para sa kanila. Ibinenta ko ang wedding ring ko para mabigyan sila ng perpektong bakasyon at ito ang ipinambayad nila sa akin. Mariana, sabi ko gamit ang boses na hindi ko nakilala. Gaano nakatagal umiiral ang group chat na yan? Tumingin siya sa telepono niya, nag-scroll pataas para tingnan ang mas matatandang mensahe. Simula ng imungkahi ni Tito Rafael ang biyahe, Lola. Tingnan mo rito? Sabi niya, ginawa niya iyon nang araw ding tumawag siya sa iyo. Ipinakita sa akin ng apo ko ang screen. Nandoon iyon, malinaw na parang araw. Group created on December 12 by ang araw ding tumawag sa akin ng anak ko gamit ang matamis niyang boses para imbitahan ako sa biyahe ng pamilya na pangarap ko. Nagpatuloy ako sa pagbasa ng mas matatandang mensahe. Bawat isa ay mas masama kaysa sa nauna. Nakausap ko na si Mama. Nahulog siya sa buong istorya. Sigurado siyang maaayos niya ang lahat. Alam mo naman siya sa technology. Okay lang. Kung magkamali siya, aayusin na lang natin. Ang importante ay siya ang magbayad. Great. Isang free vacation na walang family drama. Para lang maging malinaw, walang all-together activities. Kanya-kanya. Lumabo ang mga salita mula sa mga luha na hindi ko na mapigilan. Ngunit may iba pa. Mas kamakailang mga mensahe na nagpamukha sa akin ng kalubhaan ng kanilang pagtataksil. Na-confirm mo na ba na pinapayagan ng hotel ang pagbabago sa reservation? Oo. Nagtanong si Diego sa reception.
Dahil sa pangalan ni Mama, pwede siyang mag-change. Perfect. Bukas, kukumbinsihin natin siya na ilipat sa pangalan natin ng rooms, just in case. At sa huling araw, sasabihin natin na may error sa billing at kailangan ng hotel ng iba na mag-asikaso ng payment. Nandun yon. Hindi lang nila plinano na baliwalain ako sa biyahe, kundi binalak din nilang iwanan ako ng buong utang sa huli. Ginamit nila ako para mag-organisa at magbayad para sa kanilang perpektong bakasyon. At pagkatapos ay balak nila akong iwanan sa bill. Lola, mahinahong hinawakan ni Mariana ang braso ko. Ano ang gagawin mo? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Ano ang gagawin ko? Ang dating Elena ay iiyak ng tahimik, lulunukin ang kahihiyan at magpapanggap na hindi niya nakita ang anuman. Gugugulin niya ang 7 araw na nakakulong sa kwarto niya, nag-o-order ng room service para hindi makaistorbo sa pamilya sa mga restaurant, nanonood ng TV habang nag-e-enjoy sila sa pool, spa at mga nightly activity na binayaran ko. Ngunit may nagbago sa loob ko. Siguro ito ay ang pagkakita ko sa wedding ring ko na nawala sa kamay ng jeweler. O siguro, iyon ang 8 buwan ng paggising bago sumikat ang araw para gumawa ng empanada at ibenta ang mga ito sa town square. Siguro ito ay ang pagkaunawa na ang sarili kong mga anak ay nakikita ako bilang isang naglalakad na wallet, may silbi para magbayad at mag-organisa, ngunit istorbo para isama. Hindi ko pa alam, anak, sagot ko kay Mariana. Pinunasan ng luha ko gamit ang likod ng kamay ko. Pero hindi ako mananatili rito at iiyak. Naglakad kami patungo sa suite ko. Ito ay maganda na may king-size bed na natatakpan ng puting kumot. Isang balkonahe na may direktang ocean view at isang banyong marmol na may malalim na tube. Lahat ng pinangarap ko sa loob ng mga buwan habang nag-iipon ng bawat sentimo. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay walang laman, parang isang stage set para sa isang dula kung saan ako lang ang financier, hindi ang bida. Umupo ako sa kama at si Mariana ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa dalampasigan kung saan nakita ko na ang ilang miyembro ng pamilya. Sina Rafael at Diego ay nasa pool kasama ang mga anak nila. Sina Monica at Ana ay naghahawak ng cocktail sa ilalim ng umbrella. Silang lahat ay tumatawa at nag-e-enjoy na parang walang nangyari. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Sabi ko kay Mariana. Hindi ang pera o kahit ang katotohanan na nagsinungaling sila sa akin. Ito ay dahil inakala ko na magiging isang tunay na pamilya na tayo, nagagawa tayo ng magagandang alaala ng magkasama. Lumingon si Mariana at nakita kong namumula ang mga mata niya. Lola, sinubukan kong sabihin sa kanila na mali iyon. Nang idinagdag ako ni Papa sa group, sinabi ko sa kanila na hindi iyon patas sa iyo. Pero sabi nila, hindi ko raw naiintindihan na minsan kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon ang mga matatanda. Mahihirap na desisyon. Iyon ako sa kanila. Isang mahirap na desisyon. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ko. Ito ay mensahe mula kay Rafael. Ma, nakasettle na kami. Magla-lunch kami sa beach restaurant. Kung gusto mo, pwede kang mag-order ng room service. See you at dinner. Mga sinungaling. Alam kong perpektong plinano nilang mag-lunch nang wala ako. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na masaktan, ngumiti ako. Sabihin mo sa papa mo, maraming salamat pero may iba akong plano. At hindi ako nagsisinungaling. Mayroon akong ibang plano. Mga plano na nabubuo sa isip ko na may kalinawan na nagulat sa akin. Nang hapon ding iyon, habang nag-e-enjoy ang pamilya ko sa dalampasigan gamit ang perang binayaran ko, abala ako sa paggawa ng napakahalagang mga tawag. Unang hinto, ang bangko ko. Pangalawang hinto, ang reception ng resort. Pangatlong hinto, ang abogado ko. Dahil kung inakala ng mga anak ko na maglalaro sila sa akin, nagkakamali sila. Nagsisimula pa lang ang laro at sa pagkakataong ito, hawak ko ang lahat ng card. Nang hapon ding iyon, habang nagpapakasaya ang pamilya ko sa dalampasigan, naniniwala na nakita nila ang perpektong formula para sa isang free vacation. Nasa kwarto ako, isinasagawa ang sarili kong plano. Natutuhan ko sa loob ng seksikimay taon na ang pasensya ang pinakamakapangyarihang sandata na maaaring taglayin ng isang babae, lalo na kapag siya ay minamaliit.
Ang una kong tawag ay sa bangko. Matapos lumusot sa isang labyrinth ng mga automated option at maghintay ng 20 minuto, sa wakas ay nakausap ko ang isang tao. National Bank, si Carmen po ito. Paano po ako makakatulong sa inyo? Magandang umaga, Carmen. Ang pangalan ko po ay Elena Santos. Kailangan ko pong i-report ang posibleng pagtatangka ng fraud sa credit card ko. Siyempre po, Binibining Santos. Maaari po ba ninyong ibigay ang card number ninyo at petsa ng kapanganakan para i-verify ang identity ninyo? Matapos i-confirm ang impormasyon ko, ipinaliwanag ko ang sitwasyon, pinipili ang bawat salita ng maingat. Carmen, may dahilan ako para maniwala na susubukan ng isang miyembro ng pamilya na i-dispute ang mga lehitimong charge na ginawa ko sa card ko, lalo na ang isang hotel reservation para sa 240,000 na personal kong inautorisa at binayaran. Naiintindihan ko po ang concern ninyo, Binibining Santos. Mayroon po ba kayong ebidensya ng potensyal na fraudulent dispute na ito? Opo. Mayroon akong lahat ng dokumento ng reservation, mga kumpirmasyon ng bayad, at mga saksi na maaaring magpatunay na inautorisa ko ang lahat ng gastos. Bukod pa rito, narinig ng apo ko ang anak ko sa telepono kanina na nag-uusap tungkol sa pag-dispute ng mga charge na ito. Isinulat ni Carmen ang lahat at ipinaliwanag ang proseso. Maglalagay po ako ng protection note sa account ninyo, Binibining Santos. Kung may sino man pong susubok na i-dispute ang mga charge na ito, may automatic investigation na mag-a-activate na mangangailangan ng matibay na ebidensya ng tunay na fraud. At pansamantala, mananatiling valid ang mga charge hanggang mapatunayan na mali ang mga ito. I-email ko rin po kayo ng isang form para idokumento ang lahat ng nauugnay sa potensyal na family fraud attempt na ito. Matapos ibaba ang telepono sa bangko, pakiramdam ko ay nanalo ako sa unang laban ng isang digmaan na nagsisimula pa lang, ngunit kailangan ko ng mas maraming bala. Ang pangalawang tawag ko ay sa reception ng resort. Magandang hapon? Pwede ko po bang makausap ang manager? Pagkalipas ng 5 minuto, isang lalaki na may magandang boses ang nagpakilala sa sarili. Binibining Santos, ako po si Miguel Anderson, ang resort manager. Sinasabi po ng receptionist na gusto niyo akong makausap. Opo, Ginoong Anderson. Mayroon po akong sensitibong sitwasyon ng pamilya at kailangan kong siguraduhin na opisyal na nakarehistro ang ilang impormasyon. Ipinaliwanag ko na binayaran ko ang buong reservation bilang sorpresa para sa pamilya ko. Ngunit natuklasan ko na balak nilang i-dispute ang mga charge ng fraudulently. Naiintindihan ko po ng perpekto, Binibining Santos. Sa kasamaang palad, hindi ito ang unang pagkakataon na nakita namin ang mga sitwasyong ganito sa pamilya. Ano po ang gusto ninyong gawin namin? Una, kailangan kong i-confirm ninyo sa sulat na ako lang ang holder ng reservation at voluntaryo kong binayaran ng lahat. Pangalawa, kung may sino man sa pamilya ko na susubok na gumawa ng pagbabago nang wala ako, gusto ko pong kontakin ninyo ako kaagad. Siyempre po, ma'am. Magpapadala po ako ng opisyal na sulat na nagkukumpirma ng lahat ng detalye ng reservation at bayad ninyo. I-instruct ko rin po ang lahat ng reception staff tungkol sa sitwasyon. Isa pa po, Ginoong Anderson. Posible po bang mag-schedule ng meeting bukas ng umaga? Sa tingin ko, baka kailangan kong gumawa ng ilang pagbabago sa reservation. Siyempre po. Ang 9 a.m. po ba ay magandang oras para sa inyo? Perpekto. Ang pangatlong tawag ko ay ang pinakamahalaga. Nakita ko ang numero ni Ginoong de la Cruz, ang abogado na tumulong sa asawa ko sa last will niya at nag-asikaso ng ilang maliliit na bagay ng pamilya sa loob ng mga taon. De la Cruz and Associates. Magandang hapon? Magandang hapon. Nandun po ba si Ginoong de la Cruz? Si Elena Santos po ito. Binibining Santos, ikinagagalak kong marinig ang boses ninyo. May client po si Ginoong de la Cruz, pero pwede ko po siyang istorbohin kung urgent. Urgent po! Pagkalipas ng 3 minuto, napuno ng pamilyar na boses ni Ginoong de la Cruz ang telepono. Elena, kumusta ka? Ayos ba ang lahat? Hindi, Ginoong de la Cruz, walang ayos. Kailangan ko po ng urgent legal advice. Sinabi ko sa kanya ang buong istorya. Ang biyahe, ang mga mensahe sa group chat, ang plano na i-dispute ang mga charge,
lahat. Nakikinig si Ginoong de la Cruz nang hindi nag-iistorbo. Paminsan-minsan ay naglalabas ng mga tunog ng hindi pagsang-ayon. Elena, napakaseryoso nito. Ang plinaplano ng mga anak mo ay bumubuo ng financial fraud at elder abuse. Elder abuse? Opo. Ang paggamit ng panlilinlang para kumuha ng benepisyo sa pera mula sa isang senior citizen ay isang federal offense. Bukod pa rito, ang pag-dispute ng mga lehitimong charge ay bank fraud. Ano po ang pwede kong gawin? Ilang bagay. Una, maganda na nakontak mo na ang bangko. Pangalawa, i-email kita ng isang dokumento na gusto kong pirmahan mo at inotaryo. Ito ay isang sinumpaang pahayag na voluntaryo mong binayaran ang lahat ng gastos sa biyahe. May notary po ba sa resort? Karamihan sa malalaking resort ay may serbisyo ng notary para sa mga guest. Tanungin mo ang manager. Ano pa po ang pwede kong gawin? Elena, kailangan kitang tanungin ng isang mahalagang bagay. Gusto mo bang magsampa ng kaso laban sa mga anak mo? Ang tanong ay tumama sa akin na parang suntok sa tiyan. Legal action laban kina Rafael at Diego, ang mga anak na pinalaki ko, na inalagaan ko nang magkasakit sila kung kanino ako nagsakripisyo ng sobra. Hindi ko alam, Ginoong de la Cruz. Gusto ko lang silang tumigil. Naiintindihan ko, pero gusto kong malaman mo na may mga pagpipilian ka. Pwede mo silang kasuhan ng fraud. Pwede mong baguhin ang last will mo. Pwede kang gumawa ng mga hakbang para protektahan ang mga ari-arian mo. Pag-isipan mo iyan. Matapos ibaba ang telepono kay Ginoong de la Cruz, umupo ako ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Nagsisimula ng lumubog ang araw, pininturahan ang kwarto ko ng kulay ginto. Naririnig ko ang masayang boses ng pamilya ko na bumabalik mula sa dalampasigan. Tumatawa, nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa hapunan. Alas 6:30, may kumatok sa pinto ko. Si Rafael yon. Hoy ma, kumusta ang hapon mo? Naging productive anak. Productive? Ano ang ginawa mo? Mahahalagang tawag, papeles, mga bagay ng matatanda. Nakita kong naging pilit ang ngiti niya. Ma, tungkol sa papeles. Iniisip namin ni Diego na baka mas madali kung kami na lang ang mag-aasikaso ng ilang detalye ng resort. Alam mo na, para hindi mo na kailangang mag-alala sa anuman. Nandoon na, ang unang opisyal na galaw ng plano nila. Anong klaseng detalye? Kumbaga, ang mga susi sa ibang kwarto, halimbawa, just in case lang, kung may emergency at kailangan namin ng access. Anong klaseng emergency ang mangangailangan sa inyo na magkaroon ng access sa mga kwarto na hindi nyo sa inyo? Tila nagulat si Rafael sa diretsong tanong. Hindi ko alam, ma. Inakala lang namin na mas practical iyon. Rafael? Sabi ko sa pinakatahimik na boses na kaya kong gawin. 65 taong gulang ako, hindi 95. Kaya kong asikasuhin ng mga susi sa mga kwarto ng maayos. Siyempre, ma. Hindi ko ibig sabihin na hindi mo kaya. Inakala ko lang na, ano ang exactly inakala mo? Pinanood ko siyang kinakabahan, naghahanap ng tamang mga salita, para manipulahin ang sitwasyon nang hindi masyadong halata. Wala, ma. Kalimutan mo na. Sasama ka ba sa dinner? Siyempre. Pera ko ang nagbabayad para sa hapunan na yon, hindi ba? Nagulat siya sa tanong. Pera mo? Kaninong pera pa ba, Rafael? Hindi, siyempre tama ka. Hahatiin namin ang lahat sa huli ng biyahe tulad ng pinag-usapan natin. Kailan exactly natin pinag-usapan yan? Nagkasundo ba tayo na ito ay magiging shared expense? Ma, hindi ko naiintindihan kung bakit ka nagtatanong ng mga ganitong tanong. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Tara na sa dinner, anak. Gutom na ako. Habang naglalakad kami patungo sa elevator, naramdaman ko ang pagkalito niya. Ang plano niya ay nangangailangan na maging predictable ako, manageable, na kumilos tulad ng dati, ngunit hindi na ako ang parehong babae na dumating sa resort 2 araw na ang nakalipas. Sa dinner, pinanood ko ang pamilya ko gamit ang bagong mga mata. Nakita ko kung paano nag-e-enjoy ang bawat isa sa kanila sa pagkain na binayaran ko. Sa mamahaling inumin na in-order nila ng walang pangalawang isip. Sa maraming dessert na kinuha nila ng basta-basta.
Nakita ko kung paano sila nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa susunod na araw na parang wala ako roon, na parang optional lang ang presensya ko. Pero may iba pa akong nakita. Nakita ko si Mariana na nakatingin sa akin nang may pag-aalala, nauunawaan na may nagbago sa akin. Nakita ko ang mga mas bata kong apo na tunay na nag-e-enjoy sa biyahe. Wala silang alam tungkol sa pagtataksil ng mga matatanda. At naunawaan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat sa mesa na iyon ay nagtaksil sa akin. Nang gabing iyon, matapos pumunta ang lahat sa kanilang mga kwarto, pumunta si Mariana para makita ako, tulad ng napagkasunduan namin. Lola, ano po ang nangyayari? Mukhang kakaiba si Papa sa dinner. Mukhang kakaiba siya dahil hindi gumagana ang plano niya tulad ng inaasahan niya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga tawag ko ng araw na iyon, tungkol sa mga hakbang na ginawa ko para protektahan ang sarili ko, tungkol sa meeting na ni-schedule ko kasama ang resort manager sa umaga. Ika-cancel mo po ba ang biyahe? Tanong niya, malaki ang mga mata. Hindi, anak. Gagawin ko ang isang bagay na mas maganda. Ano po? Ngumiti ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ito ay isang tunay na ngiti, hindi pilit. Bibigyan ko sila exactly ng nararapat sa kanila. Alas 5:05 a.m. gising na ako. Hindi dahil nag-set ako ng alarm, kundi dahil nabuo ng katawan ko ang ugali na gumising ng maaga sa loob ng mga buwan ng pagbebenta ng empanada. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na maramdaman ang pamilyar na bigat ng pagod at obligasyon, naramdaman ko ang kakaibang sense of energy na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ngayon ang araw na magbabago ang lahat. Naligo ako ng mahinahon, isinuot ang pinakamaganda kong outfit, ang navy blue suit na binili ko para sa libing ng asawa ko, ngunit hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na suotin sa isang mahalagang okasyon, at bumaba sa restaurant. Alas 6:30 na at halos walang tao ang lugar. Perpekto. Kailangan ko ng katahimikan para i-review ang mga note ko ng isa pang beses. Habang umiinom ako ng kape at tinitingnan ang mga dokumento na ni-email sa akin ni Ginoong De La Cruz ng maaga sa umaga, nakita kong pumasok si Miguel Anderson, ang resort manager. Siya ay isang lalaki na nasa 40s, elegante, na may mainit na profesionalismo na nagpapakilala sa mga taong talagang nakakaintindi ng serbisyo. Binibining Santos, magandang umaga. Nakabuti po ba ang tulog ninyo? Napakabuti, salamat. Pwede po bang paalisin natin ang meeting natin? May ilang bagay lang po akong gusto kong talakayin bago magising ang pamilya ko. Siyempre po. Gusto po ba ninyong pumunta sa opisina ko? Opo, perpekto yon. Ang opisina niya ay elegante ngunit cozy na may view ng hardin ng resort. May mga diploma sa mga dingding, mga photo ng mga espesyal na event, at isang coffee pot na agad niyang inalok sa akin ng isang tasa. Binibining Santos, kagabi, nireview ko ang kaso ninyo kasama ang legal team ko. Gusto naming siguraduhin na naiintindihan namin ng lubos ang sitwasyon. Legal team ninyo? Opo. Ang mga kaso tulad ng sa inyo, bagamat sa kasamaang palad ay hindi bihira, ay nangangailangan sa amin na sundin ang ilang protocol para protektahan ang guest at ang resort. Nagbukas si Miguel ng isang folder sa desk niya. Hayaan po ninyong kumpirmahin ko? Binayaran ninyo ang buong reservation na 240,000 kamos gamit ang sarili ninyong credit card nang walang pamimilit bilang sorpresa para sa pamilya ninyo. Tama po ba iyan? Ganap na tama. At may ebidensya po kayo na ang ilang miyembro ng pamilya ninyo ay nagpaplano na i-dispute ang mga charge na ito ng fraudulently? Opo. Narinig ng apo ko ang anak ko na nagko-coordinate sa bangko. Naiintindihan ko. Mayroon po akong 2 dokumento rito na gusto kong i-review ninyo. Ang unang dokumento ay isang opisyal na pahayag mula sa resort na nagkukumpirma ng lahat ng detalye ng reservation at bayad ko. Ang pangalawa ay mas interesting, isang addendum sa kontrata na nagbigay sa akin ng exclusive authority sa anumang aspeto ng stay. Ano exactly ang ibig sabihin nito? Tanong ko, itinuro ang pangalawang dokumento. Ang ibig sabihin po niyan, kayo
bilang tao na nagbayad at ang holder ng reservation ay may absolute control. Maaari po ninyong desisyonan kung sino ang mananatili at kung sino ang aalis. Maaari po ninyong baguhin ang mga serbisyo at maaari rin po ninyong i-cancel ang mga partikular na kwarto kung gusto ninyo. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Maaari kong i-cancel ang mga particular na kwarto? Ganap po. May 5 suite na nakareserve sa pangalan ninyo. Maaari po ninyong panatilihin ang lahat ng 5 o maaari po ninyong i-cancel ang 1, 2, 3 o kahit 4 sa mga ito kung gusto ninyo. At ang mga tao sa mga kwartong iyon ay kailangang humanap ng alternatibong matutuluyan o umalis sa resort. Ang ideya ay nagsimulang mabuo sa isip ko na may crystal clear na kalinawan. Miguel, anong oras ang check-out? Karaniwan po 12:00 ng tanghali pero maaari po kaming maging flexible depende sa mga sitwasyon. At kung kailangan ng isang tao na umalis bago ang oras na iyon, posible rin ba iyon? Opo. Nagsasaalang-alang po ba kayo ng paggawa ng mga pagbabago sa reservation? Tumahimik ako sandali, nakatingin sa labas ng bintana sa mga hardin kung saan nagsimula na ang mga groundskeepers na magtrabaho. Maaga pa, ngunit ang araw ay nangangako na magiging maganda, maaraw at perpekto para sa dalampasigan. Ang klase ng araw na plinano ng pamilya ko na i-enjoy ng lubusan sa gastos ko. Miguel, gusto kong gumawa ng ilang pagbabago. Pero kailangan kong isagawa ang mga ito exactly sa paraang ipapaliwanag ko. Siyempre po, nakikinig po ako. Gusto kong i-cancel ang 4 sa 5 suite. Bahagyang itinaas ni Miguel ang kilay niya, ngunit pinanatili ang profesional na ekspresyon niya. Alin po ang particular? Inilabas ko ang notebook ko kung saan isinulat ko ang mga numero ng kwarto. Suite 301, 302, 304 at 305. Gusto kong panatilihin lang ang 303 na sa akin. Naiintindihan po? At kailan po ninyo gustong maging effective ang mga cancellation na ito? Ngayon, pero hindi kaagad. Una, gusto kong i-block ninyo ang access sa mga kwartong iyon sa 10:00 a.m. Hihinto sa paggana ang mga keycard nila. At pagkatapos, sa 11:00 a.m., gusto kong pumunta ang staff ng resort sa mga suite na yon para ipaalam sa mga guest na kailangan nilang umalis sa mga kwarto bago magtanghali dahil sa mga pagbabago sa reservation. Kinuha ni Miguel ang mga note habang nagsasalita ako, hindi humuhusga at ganap na profesional. Mayroon po bang particular na mga instruction na dapat kong ibigay sa staff? Opo. Dapat nilang ipaliwanag na ang reservation holder na ako ay nagdesisyon na baguhin ang stay. Na hindi iyon kasalanan ng resort, kundi isang personal na desisyon ng tao na nagbayad para sa reservation. At kung magtanong sila kung saan nila ako mahahanap para makipag-usap sa akin, pwede ninyong sabihin sa kanila na available ako sa Suite 303, pero kung pupunta lang sila para makipag-usap ng mahinahon. Kung may sigawan, pagbabanta o kawalang galang sa staff ng resort, may instruction kayo na kontakin ng security. Tapos magsulat si Miguel at tumingin sa akin na may halong paghanga at kuryosidad. Binibining Santos, maaari ko po bang itanong kung ano ang nagbunsod sa inyo sa desisyong ito? Miguel, may pamilya ka ba? Opo, isang asawa at 2 bata. Mahal mo ba sila? Siyempre po. Gagawin mo ba ang anuman para sa kanila? Walang duda. At paano kung nagtaksil sila sa iyo? Paano kung nalaman mo na ginagamit ka nila? Na kinahihiya ka nila? Na plinano ka nilang iskam? Tumahimik si Miguel sandali. Sa tingin ko, naiintindihan ko. Sa loob ng 40 taon, pinalaki ko ang mga anak ko. Pinakain ko sila, dinamitan at inalagaan sila nang magkasakit sila. Nagtrabaho ako para bigyan sila ng edukasyon. Isinakripisyo ko ang mga pangarap ko para sa kanila. At ngayon, nang inakala ko na sa wakas ay pwede na tayong mag-enjoy ng magkasama bilang isang pamilya, natuklasan ko na nakikita nila ako bilang isang useful nuisance para magbayad ng bill. Pasensya na po, Binibining Santos. Huwag kang mag-sorry, Miguel. Hindi ito kalungkutan. Ito ay kalayaan.
Pinirmahan ko ang lahat ng kinakailangang dokumento kasama ang sinumpaang pahayag na inihanda ni Ginoong de la Cruz. Tumawag si Miguel ng isang notary mula sa resort na dumating sa loob ng 10 minuto para gawing opisyal ang lahat. Isa pang bagay, sabi ko kay Miguel nang matapos kami. Pwede mo bang ipahanda ang isang cab para sa 12:30? Para sa ilang tao po? Para lang sa dalawa, ang apo kong si Mariana at ako. Pupunta po ba kayo sa airport? Hindi. Pupunta kami sa ibang resort, isang lugar kung saan maaari kaming tunay na mag-enjoy ng bakasyon. Ngumiti si Miguel sa unang pagkakataon sa meeting namin. Ikinagagalak ko pong tulungan din kayo sa bagay na iyan. Nang bumalik ako sa kwarto ko, 8:30 na. Gising na siguro ang pamilya ko, nagpaplano ng isa pang perpektong araw nang hindi ako isinasama. Ngunit sa pagkakataong ito, mag-iiba ang mga bagay. Umupo ako sa balkonahe na may tasa ng sariwang kape na in-order ko mula sa room service at naghintay. 9:00, araw-ari, tatanggapin ko ang unang mensahe mula kay Mariana kasama ang mga pag-uusap mula sa secret group chat. 10:00, araw-ari, hihinto sa paggana ang mga keycard nila. 11:00, kakatok ang staff ng resort sa mga pinto nila at sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako ang may ganap na kontrol. Nag-vibrate ang telepono ko. Ito ay mensahe mula kay Rafael. Ma, mag-aalmusal kami. Sasama ka ba? Sumagot ako. Salamat, hindi. May iba akong plano para sa araw na ito. Anong mga plano? Makikita mo, anak. Makikita mo. Tiningnan ko ang relo ko. 9:55 a.m. na. Sa loob ng 5 minuto, magsisimula na ang countdown, ang sandali na matutuklasan ng pamilya ko na seryoso nilang minamaliit ang babae na nagbigay sa kanila ng buhay. At sa totoo lang, hindi ako makapaghintay na makita ang mga mukha nila. Eksaktong 10:00 a.m., nag-vibrate ang telepono ko kasama ang unang mensahe mula kay Mariana. Ito ay isang screenshot ng secret group chat na ipinadala ilang minuto lang bago yon. Perfect plan for today. Beach buong umaga, spa sa hapon. Ang matanda ay siguradong magsistay lang sa kwarto niya tulad kahapon. Great. After lunch, kakausapin natin ang reception para makuha ang control ng ibang rooms. Na-confirm mo na ba sa bangko, Diego? Oo. Ang dispute process ay dapat ready na ngayong hapon. By tomorrow, hindi na tayo kailangang mag-alala tungkol sa expenses. Ang bawat mensahe ay isa pang kumpirmasyon na tama ang desisyon ko. Walang duda, walang kasalanan, walang lugar para sa pagsisisi. Pinili nila ang landas na ito. 10:30, isa pang mensahe mula kay Mariana. Lola, lahat sila ay nasa pool. Sabi lang ni Papa, pagkatapos ng lunch, pupunta raw siya sa reception para ayusin ang mga kwarto. Narinig ko rin si Tita Monica na nagsabi na ngayon ang huling araw na kailangan nilang magpanggap na maayos ang lahat. Ang huling araw na kailangan nilang magpanggap na ang pakikisama sa akin ay isang hindi matitiis na palabas na malapit ng matapos. Nagbuhos ako ng isa pang tasa ng kape at umupo ng komportable sa silya sa tabi ng balkonahe. Mula doon, nakikita ko ang pool kung saan nagpapakasaya ang pamilya ko. Sina Rafael at Diego ay nasa tubig kasama ang ilan sa mga apo. Sina Monica at Ana ay nagiinom ng cocktail sa ilalim ng umbrella. Lahat ay tumatawa, nakarelax, masaya, sinasamantala ang bakasyon na binayaran ko habang plinano nila akong pagtaksilan. 10:55, nagring ang telepono ko. Si Miguel yon. Binibining Santos, handa na po ang sistema. Sa loob ng 2 minuto, ang mga keycard para sa suite 301, 302, 304 at 305 ay ide-deactivate. Perpekto. Miguel, handa na ba ang staff mo para sa mangyayari? Ganap po. Naka-standby po ang security team at na-brief na namin ang mga housekeeper kung paano haharapin ang sitwasyon ng may diplomasya pero may katigasan. Magaling. Magkikita tayo sa loob ng kurson oras. Tiningnan ko ang relo ko. 9:58, 9:59, 10 brekes. Sa sandaling iyon, ang mga keycard ng pamilya ko ay naging walang silbing piraso ng plastic. Hindi na sila makakapasok sa mga kwarto nila, maa-access ang mga gamit nila o makakapagpalit ng damit o makakapag-shower pagkatapos ng pool. Naghintay ako. Hindi nagtagal.
Alas 10:07, nakita ko si Ana na tumayo mula sa silya niya sa tabi ng pool at naglakad patungo sa mga elevator. Pupunta siguro siya para kumuha ng isang bagay mula sa kwarto niya. Alas 10:11, nag-vibrate ang telepono ko kasama ang isang urgent na mensahe mula kay Mariana. Lola, sumisigaw si Mama sa reception. Sabi niya, hindi raw gumagana ang keycard niya. 3 minuto pagkatapos, isa pang mensahe. Ngayon, nandoon na silang lahat. Galit na galit si Papa. May ipinapaliwanag sa kanila ang receptionist pero hindi ko masyadong marinig mula rito. Alas 10:20, tumawag sa akin si Rafael. Ang boses niya ay tensyonado, kontrolado, pero naririnig ko ang takot sa ilalim. Ma, may problema sa mga kwarto. Hindi gumagana ang mga keycard. Pwede ka bang bumaba sa reception para tulungan kaming ayusin ito? Anong klaseng problema? Hindi namin alam. Sabi ng receptionist ay may pagbabago sa reservation, pero imposible iyon dahil walang nagbago ng anuman. Ang kakaiba naman, sagot ko gamit ang pinaka-inosenteng boses na kaya kong gawin. Sigurado ka bang wala kang binago? Siyempre hindi, Ma. Pwede ka bang pumunta? Kailangan naming ayusin ito ng mabilis dahil gusto na ng mga bata na bumalik sa mga kwarto. Medyo busy ako ngayon, anak, pero huwag kang mag-alala. Sigurado akong maaayos yan kaagad. Busy sa ano? Mga importanteng bagay. Ibinaba ko ang telepono bago siya makasagot. Alas 10:45, nagpadala sa akin si Mariana ng isa pang mensahe. Lola, kausap ni resort manager sina Papa at Tito Rafael. Mukhang nag-aalala sila. Nakikipagtalo si Tita Monica sa isang receptionist. Alas 10:58, nagring ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, si Diego. Ma, kailangan ka naming pumunta sa reception ngayon. May napakaseryosong hindi pagkakaunawaan at ikaw lang ang makakaayos nito. Anong klaseng hindi pagkakaunawaan? Sabi ng resort ay ika-cancel mo raw ang mga kwarto namin. Kakatawa iyan, hindi ba? Sabihin mo sa kanila na nagkamali sila. Bakit naman iyan kakatawa, Diego? Anong ibig mong sabihin na bakit? Dahil wala namang dahilan para ika-cancel mo ang mga kwarto namin. Wala ba? May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ma, ano ang nangyayari? Sigurado akong ipinaliwanag na iyan sa'yo ng maayos ni Miguel. Si Miguel, kilala mo ang manager? Siyempre. Nagkaroon kami ng napaka-productive na meeting kanina. Isa pang katahimikan. Nang magsalita ulit si Diego, nagbago ng ganap ang boses niya. Ma, ika-cancel mo ang mga kwarto namin. Opo. Bakit? Dahil kaya ko. At ibinaba ko ang telepono. Eksaktong 11 a.m. mula sa balkonahe ko, nakita ko ang staff ng resort na naglalakad patungo sa pool area. 3 sila. Si Miguel, isang babae na mukhang mula sa guest services, at isang security guard na nakasuot ng simpleng damit. Nakita ko silang lumapit sa pamilya ko. Kung paanong kinausap ni Miguel si Rafael habang itinuturo ang resort. Nakita ko ang mga ekspresyon ng shock, pagkalito, at pagkatapos ay galit sa mga mukha ng mga anak at manugang ko. Nakita ko kung paanong ang mga apo na hindi nauunawaan ang nangyayari ay lumapit sa mga magulang nila, naghahanap ng paliwanag. Alas 11:05, may kumatok ng malakas sa pinto ko. Hindi ito ang magalang na katok ng isang social visit. Ito ay matigas, urgent, desperadong katok. Binuksan ko ang pinto at nandoon silang lahat. 4 sila, sina Rafael, Diego, Monica at Ana. Ang mga mukha nila ay isang collage ng mga emosyon. Galit, pagkalito, takot, hindi makapaniwala. Sa likod nila sa pasilyo, nakita ko ang ilan sa mga apo ko na naghihintay na may mga beach bag sa kanilang mga kamay. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang hell na nangyayari? Sigaw ni Monica bago ako makapagsalita ng isang salita. Magandang umaga rin sa'yo? Sagot ko ng mahinahon, tumabi para makapasok sila. Huwag mo akong bigyan ng ganyang attitude, Elena, patuloy ni Monica. Sabi ng resort ay ika-cancel mo raw ang mga kwarto namin. Kakatawa iyan. Bakit naman iyan kakatawa? Dahil pamilya mo kami? Iyon ang akala ko.
Lumapit si Rafael, sinisikap gamitin ang pinakanakikipagkasunduang boses niya. Ma, malinaw na may hindi pagkakaunawaan. Bumaba tayo sa reception at ayusin natin ang lahat ng ito. Walang hindi pagkakaunawaan, Rafael. Ika-cancel ko ang mga kwarto ninyo dahil hindi na kayo welcome sa biyahe ko. Biyahe mo? Tunay na nalito si Ana. Akala ko, family trip ito. Iyon din ang akala ko hanggang sa natuklasan ko na hindi ninyo ako itinuturing na pamilya. Kumunot ang noo ni Diego. Ano ang pinagsasabi mo? Inilabas ko ang telepono ko at ipinakita sa kanila ang mga screenshot ng secret group chat na ipinadala sa akin ni Mariana. Pinanood ko ang mga mukha nila na bumagsak habang binabasa nila ang sarili nilang mga mensahe. Sinubukan ni Rafael na hanapin ang mga salita. Hindi ito ang tinitingnan mo. Hindi ba? Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin kung anong ibig sabihin ng free vacation na walang family drama, Rafael. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Silang apat ay nagtinginan, naghahanap ng paliwanag, isang dahilan, isang paraan para makalabas sa butas na hinukay nila para sa sarili nila. Ma, sa wakas ay nagsalita si Diego. Naiintindihan ko na galit ka, pero hindi mo kami pwedeng iwanan ng walang kwarto. May maliliit kaming anak. Ang parehong mga bata na balak mong ilayo sa akin sa pamamagitan ng pagkuha ng isang nani. Iyon ay, at paano ang bangko, Diego? Sinimulan mo na ba ang dispute ng mga charge? Ganap na namutla ang mukha ni Diego. Paano? Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa group chat. Alam ko ang tungkol sa mga plano ninyo na agawin sa akin ang control ng reservation. Alam ko ang tungkol sa fraudulent dispute na plinaplano ninyong gawin sa bangko. Alam ko ang lahat. Bumagsak si Monica sa silya, tinakpan ang mukha niya gamit ang mga kamay niya. Mukhang masusuka si Ana. Nakatayo sina Rafael at Diego sa gitna ng kwarto na parang mga bata na nahuling nagnanakaw ng candy. Kaya, sabi ko gamit ang boses na tila kakaibang kalmado kahit sa akin, narito ang mga pagpipilian ninyo. Maaari ninyong kunin ang mga gamit ninyo na so kindly na inimpake na ng staff ng resort. Maaari kayong tumawag ng taxi at maaari kayong pumunta para humanap ng ibang resort kung saan maaari ninyong bayaran ang sarili ninyong bakasyon. O ano? Tanong ni Rafael sa nanginginig na boses. Ay wala! Iyan lang ang pagpipilian ninyo? Hindi mo ito pwedeng gawin, sigaw ni Monica, tumayo mula sa silya. Pamilya mo kami. Hindi mo kami pwedeng iwanan. Tiningnan ko ng direkta sa mga mata ang babae na sa loob ng maraming taon ay nagtiis sa payo ko gamit ang peking ngiti, na nagtsismisan sa likod ko, na nagpalayo sa anak ko sa akin. Monica, sabi ko gamit ang kalmado na nagulat sa akin. Sino ang unang nagiwanan sa atin? At sa sandaling iyon, nakita ko sa mga mata niya na alam niya exactly kung ano ang pinagsasabi ko. Tapos na ang digmaan bago pa man nila nalaman na nagsimula na iyon. Ang katahimikan na sumunod sa tanong ko ay nakakapinsala. Naririnig ko ang air conditioner na gumagana, ang malalayong boses ng ibang mga guest sa pasilyo, ang mahinang tunog ng mga alon na umaabot sa dalampasigan. Ngunit sa kwarto ko, ang katahimikan ay napakabigat na tila may sarili itong bigat. Si Rafael ang unang sumubok na makabawi. Ma, baliw ito. Hindi ka pwedeng seryoso. Mukha ba akong nagbibiro? Pero ang mga bata, ano ang iisipin ng mga apo? Sa unang pagkakataon, simula nang magsimula ang paghaharap na ito, naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko. Ang mga apo ko. Ang tanging inosente sa buong pagtataksil na ito. Ang mga apo ay mag-iisip na gumawa ng napakapangit na desisyon ang mga magulang nila. At ngayon ay kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan. Sinisira mo ang pamilyang ito, umiiyak si Ana, bumababa ang luha sa mga pisngi niya. Hindi, Ana. Sinisira ng pamilyang ito ang sarili nito nang nagdesisyon kayo na hadlang ako sa halip na isang mahalagang miyembro. Lumapit sa akin si Diego na may mga kamay na nakalahad sa isang nagmamakaawang kilos. Ma, pakiusap. Alam kong nagkamali kami,
pero maaari naming ayusin yon. Maaari tayong mag-usap ngayon. Gusto mo kaming makipag-usap pagkatapos ng mga buwan ng pagpaplano ng panlilinlang na ito? Hindi naman buwan, bulong ni Rafael. Hindi, ang group chat ay ginawa ng araw ding inimbita mo ako sa biyahe, Rafael. Ang parehong araw, pinanood ko siyang bumagsak sa loob. Wala nang paraan para tanggihan ang ebidensya. Sige, sabi ni Monica, tumayo na may ekspresyon ng galit na hindi na niya sinubukan pang itago. Gusto mong maging martir? Gusto mong magkaroon ng dramatic moment mo? Sige, pero huwag mong asahan na babalik kami na tumatakbo kapag naramdaman mo ulit ang kalungkutan. Ang mga salita niya ay idinisenyo para saktan ako, para ipaisip sa akin, para i-trigger ang bahagi ko na laging natatakot na maging mag-isa. Monica, sabi ko, naglakad patungo sa pinto at binuksan niyon. Mas gugustuhin kong maging mag-isa kaysa samahan ng mga taong kinamumuhian ako. Hindi ka namin kinamumuhian, bulalas ni Diego. Hindi? Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin kung anong ibig sabihin ng getting rid of the burden. At the last day we have to pretend everything is fine. Binuksan ni Diego ang bibig niya para sumagot, ngunit walang tunog na lumabas. Sa sandaling iyon, mahinang kumatok si Mariana sa bukas na pinto. Pasensya na sa istorbo, Binibining Santos. Handa na po ang taxi para sa pamilya. Tumingin siya sa mga anak ko. Ang mga gamit ninyo ay nasa lobby. Maaari po kayong tulungan ng resort na humanap ng alternatibong matutuluyan kung kailangan ninyo. Salamat, Miguel. Taxi? Tanong ni Ana. Alis ka rin? Opo. Pupunta kami ni Mariana sa ibang resort kung saan maaari naming tunay na i-enjoy ang bakasyon na karapat-dapat sa akin. Sasama si Mariana sa iyo? Tunay na nagulat si Diego. Tiningnan ko ang apo ko na tumango ng matigas. Si Mariana lang ang tanging tao sa pamilyang ito na tinrato ako ng may respeto at katapatan. Siya lang ang tanging karapat-dapat na makibahagi sa bakasyon na ito sa akin. Hindi mo pwedeng kunin ang anak namin, sigaw ni Ana. Hindi ko siya kinukuha. Pinipili niyang sumama sa akin, Mariana. Diego, nakipag-usap ng direkta sa anak niya. Hindi mo ito pwedeng gawin. Pamilya mo kami, Papa. Tiningnan siya ni Mariana na may ekspresyon na naghahalo ng pagmamahal at pagkabigo. Pamilya rin natin si Lola at tinraidor niyo siya. Hindi ako pwedeng maging bahagi niyan. Para lang yun sa ilang araw, idinagdag ko. Pagkatapos niyan, maaari siyang magdesisyon kung gusto niyang bumalik sa inyo o hindi. Ito ay kidnapping, bulong ni Monica. Hindi, sabi ko ng matigas. Ito ay hustisya. Lumapit sa akin si Rafael sa huling pagkakataon. Ma, kung aalis kami ng ganito, hindi na magiging pareho ang mga bagay sa pagitan natin. Rafael, inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya at sandali, nakita ko ang maliit na batang siya bago siya naging lalaki na pumili na traidorin ako. Hindi na magiging pareho ang mga bagay. Siniguro mo iyon. Kinuha ko ang maleta ko na inimpake ko kaninang umaga pagkatapos ng meeting ko kay Miguel. Handa na rin ang kay Mariana. Saan kayo pupunta? Tanong ni Diego sa boses na talunan. Sa isang lugar kung saan maaari akong maging lola ng hindi kailangang magsorry dahil umiiral ako. Naglakad kami patungo sa pinto. Sa pasilyo, naghihintay ang iba pang mga apo, nalilito at malungkot. Hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari, ngunit alam na may mahalagang nasira. Lumuhod ako sa harap nila. Mahal na mahal ko kayong lahat, sabi ko, at hindi ito kasalanan ninyo. Balang araw kapag mas matanda na kayo, mauunawaan ninyo kung bakit kailangan itong gawin ni Lola. Niyakap ako ng mahigpit ni Thomas, ang 8 taong gulang. Hindi na tayo gagawa ng mga sandcastle? Balang araw, gagawa tayo ng pinakamagandang sandcastle sa mundo, pangako ko sa kanya. Kapag natatandaan na ng mga magulang mo kung paano tratuhin ang mga taong mahal nila. Naglakad kami ni Mariana patungo sa elevator. Nang magsara ang mga pinto, nakita ko ang pamilya ko sa pasilyo. Ang mga anak ko na talunan, ang mga manugang ko na galit, ang mga apo ko na nalilito. Sa lobby, naghihintay si Miguel kasama ang taxi namin. Binibining Santos, sabi niya habang inilalagay ng driver ang mga maleta namin.
Isang karangalan po na makilala kayo. Ang ginawa po ninyo ngayon ay nangailangan ng maraming tapang. Hindi iyon tapang, Miguel. Iyon ay survival. Habang umaalis ang taxi mula sa resort, tumingin ako sa likod ng bintana. Nakita ko ang pamilya ko sa pasukan kasama ang mga maleta nila, tumatawag siguro sa ibang mga resort, naghahanap ng lugar para manatili. Nagsisisi po ba kayo, Lola? Tanong ni Mariana sa akin. Inisip ko ang tanong habang pinapanood namin ang landscape na dumadaan. Naisip ko ang 40 taon ng pagiging ina, tungkol sa mga sakripisyo na hindi kailanman kinilala, tungkol sa pagmamahal na ibinigay ko ng hindi umaasa ng anuman kapalit, ngunit sa huli ay umasa ng at least pangunahing respeto. Hindi, sa wakas ay sagot ko. Nagsisisi ako na ang tagal bago ko pinahalagahan ang sarili ko. Ang taxi ay patungo sa isang maliit na boutique hotel sa may dagat kung saan ako nag-reserve kaninang umaga. Isang lugar kung saan ang isang lola at ang apo niya ay maaaring gumawa ng mga sandcastle, mag-enjoy ng tahimik na mga dinner, at alalahanin kung anong ibig sabihin ng maging isang tunay na pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malaya ako. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, inuna ko ang sarili kong pangangailangan. Ito ay nakakatakot at nagpapalaya sa parehong oras, pero higit sa lahat, tama lang ang pakiramdam nito. Nang umalis ang taxi, tinanong ako ni Mariana, "Nagsisisi po ba kayo, Lola?" Naisip ko ang 40 taon ng pag-iina, ang mga sakripisyo, ang dangal ko, ang katapatan ni Mariana. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Hindi, anak. Nagsisisi ako na ang tagal bago ko pinahalagahan ang sarili ko. Sa wakas, naramdaman ko ang kalayaan. Hindi na ako ang pasanin. Ako si Elena Santos at uunahin ko na ang sarili ko. Ito ay justice. Sana maging inspirasyon ito sa inyo. Kung nagustuhan mo ang istorya ko, like and share. Kwentuhan mo ako sa baba. Ano ang pinakamasakit na lesson na natutuhan mo sa buhay? At saan ka nanonood?